Guys! Welcome back to my YouTube channel! Para na naman sa isang video. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, i-subscribe mo na ako at paki-click mo na rin yung bell notification dyan para lagi kang updated sa mga ina-upload kong mga videos na kagaya ng mga ganito sa ating video for today's vlog. Guys, yung last na videos ko, yung last na upload ko last time ay may nag-comment po doon. So, ginawan ko po ng video, sinagot ko po yung kanyang comment. So, this video na naman po ay ganun na naman po yung aking gagawin. Nag-scroll ako sa aking last na videos, itong pinaka-last na vlog ko. Nagbasa ako ng mga comment doon. May nabasa akong isang comment na nagtatanong, kaya naisipan kong gawan ng vlog para masagot po yung kanyang katanungan. So, kay Mama G Tamayo, mega love shoutout kay Mama G Tamayo. Kung andito ka po na napadaan ka sa aking YouTube channel, sana po mapanood mo ito. Ito na po yung kasagutan ng inyong katanungan at maraming salamat sa inyong pag-comment at laging panonood sa aking mga videos. Thank you so much po sa iyo, Mama G Tamayo. So ito na po yung tanong ni Ate Mama G Tamayo. Hello po, matagal na ako nanonood ng views ninyo, parang balak ko po mag-Qatar. Pwede po kaya 42 age? Saka may nagsabi na daw na mahirap na daw mag-apply dyan. Ito po yung tanong ni Mama G sa ating comment section sa last na aking videos na in-upload sa ating YouTube channel. So, hello Mama G! Kumusta po kayo? Ano pong ginagawa nyo sa araw na ito? Sana po mapanood nyo itong ating videos dahil itong video na po ito ay para po sa inyo. At sa lahat po ng mga balak po mag-apply, sa mga first timer, sa mga gustong nagbabalak na pupunta dito sa Qatar, ito po yung inyong kasagutan, lalo kay Miss Mama G Tamayo. Ano po nito, Miss Ate Mama G Tamayo, kung first timer ka po ba or ex-abroad? So, hindi mo po kasi inindicate dito sa inyong question kung first timer ka po ate or ex-abroad ka. Kasi sabi nyo po is for 2 years old ka na po. So, dito po kasi sa Qatar ay kapag first timer hanggang ano po sila 38 years old, 23 to 38 years old. So hindi ko lang po sigurado kung 23 na po yung ano nila, yung tinatanggap nila hanggang 35 kasi the last time po kasi 8 years ago na pumunta pa ako dito ay tinatanggap po nila ay 23 hanggang 35. Pero sa ngayon po naririnig ko ay 23 hanggang 38 years old na po yung mga first timer na pupunta dito sa Qatar. So kung mga ex-abroad po, umaabot po yun hanggang 40 hanggang 45 years old pa po yung tinatanggap ng ating mga employer or yung mga agency dito sa Qatar. So ano po kasi yun hindi po kasi pare-pareho yung mga agency dito. May mga agency na sobra silang sobra silang mabusisi sa age. May mga agency din kasi dito na yung 23 na first time, may mga 22 nagtatanggap sila ng ganun hanggang 35 pag mga ang kati ng ilong ko 22 hanggang 35. So hindi po pare-pareho yung mga agency. Tapos yun nga po, pag ex-abroad ka po, pwede ka po hanggang 45 years old. So kay Miss Mama G Tamayo ay pasok po yung inyong age ate hanggang 42 years old, pero hindi ko po alam kung first timer ka po kasi kung gusto mo mag-ano ka po dito, mag-comment ka po dito sa aking comment section kung ex-abroad ka po ba or first timer. Kasi kapag ano ka po 42 years old na ex-abroad ka, pasok ka pa rin po sa ating age limit na tinatanggap ng ating mga agencies employer dito sa Qatar. So depende po yan kasi sa mga agencies. May mga agencies na iba-iba yung mga gusto nilang age limit kasi hindi naman po yung mga agencies yung decision kung ano yung mga age limit yung mga gusto nila. Syempre ganun pa rin yung gusto ng mga agency kasi depende pa rin yan sa mga employer. May mga employer kasi dito na maano sila sa mga age limit yung mga gusto nilang kinukuha ng mga domestic helper, yung mga katulong na kagaya sa atin. So kung ikaw ate 40 years old, pasok ka po sana kung ex-abroad ka. Pero kung
first timer ka na 42 years old yung age mo na parang ano na po yun, parang mahirap na pong makuha, parang mahirap na pong makakuha ng employer. Pero kung ano yan, kung may mga ano ka, may mga kakilala ka, or may nag-ano sa'yo, tawag dito, may nag-recommend sa'yo na papunta dito, kahit first timer ka na 42 years old yung age mo, pwede ka pa rin makapunta po dito. Okay, sana po naliwanagan sa'yo, Miss Mama G Tamayo. Ang katil ng ilong ko, anong nangyari? Ayun. So, sa ano ba yung sabi niya? Sa kami nagsabi na daw na mahirap na daw mag-apply dyan. Hindi naman po mahirap, 'di ba? Kumbaga iano po natin. Sa lahat naman po ng trabaho, hindi naman po madali ang mag-apply ng trabaho. Kahit anong trabaho, mahirap pa rin po talaga mag-apply. Dadaan po tayo sa butas ng karayom bago tayo maka-apply, 'di ba? Bago tayo makapag-umpisa ng trabaho. Wala pong mag-uumpisa na trabaho na madalian, lahat po mahirap. So kung ipapunta po dito sa Qatar, ganito po kasi yan, Miss Mama G Tamayo, ang pag ano po kasi dito. Pag dito kasi sa Qatar, pag first timer ka, napapunta ka dito, ay dadaan ka sa QVC sa Pilipinas. Yung QVC na po yun, dun po yung tie-up ng dito sa Qatar. Yung QVC na yun, yung parang dun pinapapunta lahat ng mga nag-a-apply ng mga katulong na domestic helper papunta dito sa Qatar. Yung QVC na po yun ay sila po yung nagbibigay ng visa ng mga katulong na papunta dito sa Qatar, sila yung nagbibigay ng mga medical. Pero marami akong nababalitaan, nakita ko na rin po dati yan sa news na yung QVC mahirap nga daw po kasi marami silang pinababalik-balik na mga nag-a-apply papunta dito sa Qatar. Kumbaga yung mga pinababalik-balik nila, ewan ko lang kung totoo lang po yun, kasi yun lang po talaga yung QVC na yun, yung po yung way para makapunta tayo dito sa Qatar, kasi sila lang po yung nagbibigay ng visa. Kasi yung mga employer na yun, yung mga employer, may mga kausap silang mga agencies, tapos yung mga agencies connected po yun dun sa QVC sa Pilipinas, bali sila po lahat yung mga nagbibigay ng mga visa para sa mga katulong. Ganun na po yung ano dito, ganun na po yung kabusisi kung paano po mag-apply dito sa Qatar, kung paano gaano kahirap yung magbigay ng mga visa sa papunta dito sa Qatar. Pero yung mga ex-abroad naman, yung mga ex-abroad na galing na dito sa Qatar tapos magbabakasyon na sila, hindi na po sila dadaan sa QVC kasi nga po magbabakasyon na po sila. Yun lang po yun, dadaan ka lang sa QVC kapag yung first timer ka na papunta dito sa Qatar. Wala pong pupunta dito sa Qatar ng mga katulong na hindi dadaan sa QVC. Sila na po ay magbibigay ng mga medical, i-refer ka kung saan clinic ka pupunta, yung sa QVC na yun. Bibigyan ka lang ng referral paper, tapos hanapin mo na yung mismo yung hospital na puntahan mo para magpa-medical. So, ayan, ganun po yun Miss Mama G Tamayo. Sana po ay na maliwanag po sa iyo lahat ng aking mga sinabi. Pasensya na ako, mabilis ako magsalita. Ganun po talaga ako magsalita. Ay, pasensya na po. So, sana po ay okay na po sa iyo. Maliwanag na po yung aking pagpapaliwanag. Kung first timer ka po, usually yung age limit ay medyo mas mababa talaga yung gusto ng mga katulong. Pero pag yung 42 age at tinatanong mo, pag ex-abroad ka, pasok ka pa rin po dito, maka-apply ka pa rin po dito sa Qatar. So, ayan, hanggang dito na lang po yung ating video. Sana po naliwanagan at maliwanag na naman po sa inyo at magkita-kita na naman po tayo sa ating sunod na aking videos. Maraming salamat sa inyong lahat sa laging panonood sa aking mga videos at goodbye! Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye!